Bilang mga mananampalataya, kapag ka pumanaw ang isang believer ngayong church age, kasi po medyo maraming lito, marami nagtatanong, saan daw ba pumupunta at ano ang nangyayari sa moment ng kamatayan. Good evening everyone. So, let us join. You pala. You join me sa munting vlog na ito regarding heaven. Actually, ang heaven po ay napakaganda. Ang heaven ay isang lugar na ako naniniwala po, maaari may kumontrang iba, pero sa akin, wala pang nakakita diyan. Okay. Ang namatay na Kristiyano, syempre nandun na sila. Pero sa ating mga living pa, I don't think so. Bakit ko po sinasabi ang mga bagay na ganire? Dahil nakalagay po sa Bible. Remember Paul, when he was being overwhelmed by seeing heaven, di ba? Pinakita sa kanya ni Lord. Pero si Paul nakita niya syempre. Iba po si Pablo eh. Dahil si Pablo po apostle to the Gentiles. So it's very important for him na nakita po niya yon. Pero ang mapapansin niyo po rito, hindi siya inalaw. Hindi siya binigyan ng, kumbaga sa Tagalog, pahintulot na ilarawan ng heaven. Pero sabi niya, para hindi ako magmalabis o magmayabang, o diba? Napakaganda ng kanyang katuwiran, napakaganda ng dahilan ng Lord. Para to prevent me from being mayabang and all that, you know what? The Lord didn't want him to give the details kung ano yung mga nakita niya sa langit. Pero isa lang bagay lang po sigurado, heaven is the place wherein we will enjoy and we will live together with Jesus forever and ever. Third heaven ba yun? Yes, of course, third heaven po. Okay? So the moment na kamatayan ng isang believer ngayon, napakaganda po ng mangyayari sapagkat pagka iminulat niya na ang kanyang mata, katabi niya na si Jesus Christ. Inuubo po ako. So pray for me. Of course, I have my power because I'm a believer of the Lord Jesus Christ. Pero mas maganda panalangin tayo rito. Lalo na ako po yung ginagamit din naman ng Panginoon para makapagbigay din naman ng mga kaalaman sa atin, including me. Alam niyo, ang pag-aaral ng Bible ay walang katapusang pag-aaral. Let's read. Huwag mo lang i-read, aralin mo siya. Okay, so this past week, aminado po ako. Lagi po akong sa labas, lagi akong busy. Kaya ito nagkakasakit ako ng mga nakukuha kong ewan, anik-anik na ganyan. Pag-aaral, di ko po na ano. Pero pag may nagtanong sa akin like ito, kasi kanina someone asked me, pag namatay ba anong mangyari? Parang sa feeling ko, sa tricycle driver siya. Tricycle driver po nagtanong, sa nakita ko sa kamukha niya, ni tatay, si tatay parang ninenervyos. Sabi ko, Tay, binigyan ko po kayo ng Bible kung matatandaan nyo. 2018 yata o 2017. I don't know the exact date. Meron siya. Kasi sinamahan niya kami nung nagbautismo kami. Using drums ha. May drum kami nung kami nagbautismo. Sumama siya. Siya nagatid sa amin. So, anong tawag dito? Yung bautismo man nagliligtas? Of course not. Actually, maski hindi ka na magpabautismo, okay lang eh. Pero gusto nila eh. Yung mga Bible study, gusto nila. So, yeah. Maski hindi na magpabautismo, of course, dahil nagligtas po blood of Christ. Ba't ba tayo napunta dyan? Hindi na ang topic natin. Okay. Ayun. Sabi niya, Pastor, ano bang mangyayari pag ako ay pumanaw? Kanyang gano'n. Namatay. Kanyang gano'n. Then nakita ko may takot siya. Mararamdaman mo may fear. Nireceive mo na ba si Jesus? Siyempre, wala naman akong mukhang ihaharap sa kanya. Sabi niya, bakit po? Hindi ba pinatanggap na kita? Kaya lesson po sa mga nagsasabing nagpatanggap ng ganun-ganon. Ito, duda ako dito. So, imi-meet ko siya uli. Meron kaming sabi ko, gusto ko siyang i-sharean uli ng gospel. Dalawa lang kami. Kung may time. Hindi naman ngayon. Basta binigay ni Lord yung time na, Kasi ang pag-preach ng gospel, may delight ka. Sabi ko, papaliwanag ko. Hindi sa gawa natin yan. Kundi doon sa gawa ni Christ, finish work niya. Okay? Kaya pupunta ang langit ng tao ngayon dahil sa finish work. Sabi ko, ayun, mas maganda po kung may time kayo, basahin yung Bible. Pero sa munting pag-uusap namin kanina, sabi ko, Jesus is the only way. Mahal ka ni Jesus, tatay ako. Binigay niya ang life niya para sa'yo. Huwag kang matakot sa kanya. Mahal ka niya. He is your friend. He is your best friend. He is your barkada.
Then nabuhayan naman siya ng loob. So thank you Jesus. Sabi ko continue to read. Ay binabasa ko, naluma na nga yung Bible So baka bigyan ko uli ng bago. Siyempre yung magandang balita Biblia. Sa mga bagong believers po, I suggest you give them magandang balita Biblia. Bigyan nyo na po ng Old and New Testament. Bigyan nyo na po ng Old and New Testament. Pero sabihin nyo muna, yung sa Old Testament, sinasabi yung patungkol sa darating na tagapagligtas ng mundo, yung Savior. Siyempre si Lord Jesus, alam natin. Pero ang katuparan, yung New Testament. Pero mas maganda ipaliwanag nyo, hindi nagsimula ang New Testament doon sa bagong tipan nakalagay, New Testament agad. Hindi yon. Nagsimula ang New Testament nung namatay siya sa cross. When He shouted, Tetelestai, it is finished. Doon nagsimula ang New Covenant. Actually, nung nandito si Jesus, paano? Nung nandito siya sa lupa, Old Covenant pa rin yon. Old Covenant pa rin. Kasi may mga sinasabi si Jesus na pinadala siya sa, nasyak ako rito nung nalaman ko to sa Singapore pinadala siya sa mga Hudyo. Hindi. Hindi pa para sa lahat siya. Yes. Pero yung salita niya sa mga Hudyo. Pero rightly dividing the scriptures ang pinag-aralan namin doon. Pumunta rin kami sa church ni Pastor Joseph Renz. Wherein hindi naman namin siya na-meet personally. Mabait daw siya sa personal. Yung kanyang alalay, hindi mo alalay, yung parang assistant lang, yung mataba doon. Yun po ang nag-ano sa amin. At saka si Pastor Lawrence ang nag-asikaso sa amin. Matangkad. May tsura po yun na yung nag-asikaso sa amin. I remember that. And then, ano pa nga ba? Ayun, may pinuntan daw kasi si Pastor Prince that time, so wala siya. Okay? Hindi naman sayang kasi nag-enjoy naman kami sa Singapore na masyal. Ba't ba tayo napunta roon? Of course, syempre grace, no? Ayun, doon namin natutunan yung doon sa seminar, doon sa isang pinuntahan namin na Jesus was sent to the Jews. Pero si Paul, siya po yung nagsulat para sa mga Gentiles. So, mayroon kang bibinigay silang libro, Rightly Dividing. Matagal na po yung Rightly Dividing na yan. So, kaya lang, minsan, you cannot just present it that way dahil may mga believers na hindi pa rin nila kayang i-let go yung lumang paniniwala. Dahil mag-aaway kayo. Pero ang bigyan natin din dito, pag namatay ang tao ngayon church age, pupunta siya ng langit dahil sa ginawa ni Jesus. Pag naniwala siya sa finished work ni Jesus. Langit talaga. Third heaven daw ba? Third heaven. Sinabi ko kanina doon sa tatay, third heaven yon. Pag sinabi third heaven, perfecto. At marami pang mangyayari pagkatapos nung, hindi ko na sinabi tungkol sa tribulation, kasi right after that, yung eternity, bigatin po yon. Mga misteryo po yung mga yan. No? So, yes. Okay. So, yan lang po vlog ko. Napakaganda po ng heaven. Bakit? Niisip ko nga, bakit si Pablo hindi binigyan ng sabihin? Samantalang yung mga nakikita sa TV, heaven is real, sabi nila. Of course, heaven is real, maski hindi naman sabihin nila. I believe in that. Heaven is real. Maski hindi nila sabihin na nanggaling sila doon. Kung naniniwala kayo doon, wala po akong magagawa. Pero, let's be biblical. Let's go back to the Bible. Di ba? May may radio program dati doon sa radio station ng 702 DZAS na go back to the Bible with Rock Crow yata. So it's really really nice to give tawag dito consideration doon sa katotohanan ng go back to the Bible, go back to the scriptures. Bombarded na tayo ng mga nangyayari minsan sa entertainment industry, sa mga nangyayari sa social media, bombarded ng mind natin. Go back to the Bible. Nandun ang totoong peace. Sabi ni Jesus, my peace I give unto you, not as the world gives. In this world, sabi ni Jesus Christ, you may have peace, but I give you my peace, not the peace of this world. Ibig sabihin, may peace din ang mundo, yes. Pero it's not that kind of peace na ibinibigay ng Panginoong Hesus. Bongacious ang peace ni Jesus. God bless. Jesus loves us all.